Hihiluhin ko muna kayo. Ano yan eh? Sabi nga eh, titigan nyo. Ano nga ba? Hindi pa masanayan kung paano sinasabit. Ano? Hello. Mic test. Mic test. Sige po. Gising pa ba? Palakpak nga yung gising. Amen. Muli, welcome po sa mga first-timer at mga first-time again, nandyan si Pe. At ako'y nagagalak na kasama natin si Sister Let. Amen? Amen. Kahit yung ibang mga ipinanalangin ko ay hindi nakarating, pero ako'y naniniwala na isang araw, bubuksan ng Lord ang kanilang puso at makakasama rin natin sila dahil sila ay parte ng ating pamilya. Amen? Para po sa mga bago, tuwing taon tayo naglalatag ng team para sa church. Ang CLGM or Church of the Living God, Malolos, magtatatlong taon pa lang. Amen? Malapit na tayong mag-celebrate ng 3rd anniversary. At yan ay mangyayari sa, kailan ang anniversary natin? April. Ginagawa natin tuwing Abril. Biruin mo, parang kailan lang. Ngayon ay papasok na tayo para sa pangatlong anibersaryo. Muli, nais kong batiin ang lahat ng Happy New Year. Binati nyo na ba yung mga katabi nyo ng Happy New Year? Yung personal na bati, hindi galing sa chat, hindi galing sa text, hindi sa wall ng Facebook. Parang nung nilagay ko yan, bakit nga ba natin binabati ng Happy New Year yung bawat isa? Bakit? Meron ba kayong sagot? Happy ang bagong taon dahil tuwing bagong taon, pumapasok tayo sa panibagong antas ng buhay na kung saan dadalhin tayo ng Panginoon. Walang dahilan para maging malungkot ka. Yung araw-araw na bumabangon ka, humihinga ka, iyon ay isang pagkakataon para maranasan mo yung presensya ng Diyos, magawa mo yung mga misyon mo para sa Diyos at sa pamilya mo, at isang pagkakataon ng makasamba ka at makapagpuri sa nag-iisang Diyos. Amen? Kaya happy. We always look forward to what is ahead. Sorry po, na English lang. Meron tayong magandang hinaharap. At yung magandang hinaharap na yun, inaasahan na natin na mangyayari. Bakit? Hawak tayo ng Diyos. Hawak tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos na hindi nagkait ng kanyang anak para mamatay para sa atin, ay hindi magkakait ng kahit anong mabubuting bagay. Kaya nga kinuha ko yung verse na to bilang panimula. Hindi pa nabibigay ni Lord yung mas malaking monitor sa harap. Yan.
Ang sabi dito sa Exodus 12:2, this month is to be for you the first month of your year. Tama pala na talagang sineselebrate natin yung bagong taon, yung unang buwan ng bagong taon. Sahin natin sa Tagalog, ang buwang ito'y magiging pasimula ng inyong mga buwan. Ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Amen? Kaya pala uso yung New Year's resolution. Nag-New Year's resolution na ba kayo? Amen? Yung New Year's resolution na hindi natutupad. Yung taon-taon nag-New Year's resolution, ibababa ko yung timbang ko sa 50 kilos. Hanggang ngayon, nasa 55 kilos pa rin. Yung taon-taon na nagsasabi, hahakbang na ako sa paglilingkod. Pero hindi pa humahakbang sa paglilingkod sa Lord. Amen? Sabi nga kung magpaplano kayo, ang pinakamagandang planong gagawin ninyo, yung plano ni Lord ang pagplanuhan. Amen? Kasi kung ang plano ni Lord ang pinagpaplanuhan natin, sigurado na mangyayari, matutupad. Sabi nga ng lola yung 100% sa Tagalog? 100%. Parang naririnig ko kay lola, sa mga lola, 100% na mangyayari yan. Amen? Kaya una, palakpakan natin ang Lord sa isang taon na muli na ibinigay niya, na ilalatag muli sa atin. Ano ang theme natin ng second anniversary? Tatakpan ko. Iiwanan na natin niya pero hindi nyo pa memorize. Sabi nga, follow Christ together. Kasi ang mga mananampalataya, pinagsasama-sama para isulong yung plano ng Lord. Para isagawa yung nais ng Diyos na magawa sa mundo na ito sa pamagitan ng iglesia. Ang iglesia ay binubuo ng mga mananampalataya. Natatandaan nyo ba yung animated na church na yan? Ito ay hiningi natin sa Lord. 2022, pinanalangin natin. Towards the end ng 2023, sinimulan na nagkaayos-ayos na yung mga plano. At nilipatan natin to, nag-first service tayo dito ng April 17. 7 ba? Hindi. 15 ang ating anniversary pero tinatapat natin ng Sunday. Amen? Ganyan katapat ang Lord. Sabi nga hindi naman simple yung ibinigay na church sa atin ng Panginoon. Ginastusan niya to ng malaki. Si Lord ang gumastos dito. Na ginamit niya, may mga ginamit siyang tao at sa tulong ng mga ginamit na tao ay ayan, dati pawis na pawis tayo, di ba? Nung nagsasamba tayo doon sa taas. Humuhulas, nag-preach ako hulas na hulas. Ngayon, hulas na lang, hindi na hulas na hulas. Ngayon, giniginaw kayo, ako na lang ang naiinitan. Amen? Sabi nga ano ang pinapakita ng picture na to? Nagsisimula sa maliit, pero pinapalaki ng Lord. At iyan ang challenge sa atin. At iyan yung utos ng Lord sa atin ngayong taon. Sabi ko, Lord, bakit ito? Bakit hindi? Humingi ka ng church,
So dapat tuparin nyo naman yung parte ninyo. Amen? Amen. Ang ating teksto ay manggagaling sa Isaiah 54, 2-3. Basahin ko lang sa English. Sabi dito sa verse 2, enlarge the place of your tent. Stretch your tent. Stretch your tent curtain wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. For you will spread out to the right and to the left. So, pansinin nyo na lang yung mga naka-ibang kulay na words kasi iyan ang pagtutuunan natin ng pansin at yan natin kukunin yung mga pointers na nais ituro ng Lord. Sa Tagalog, palawakin mo ang lugar ng iyong tolda at iladlad mo ang mga tabing ng iyong mga tahanan. Huwag kang umurong. Habaan mo ang iyong mga lubid at patibayin mo ang iyong mga tulos sapagkat ikaw ay kakalat ng malayo sa kanan at sa kaliwa. So ito ay utos. Inutos ito sa bansang Israel nung panahon na inilabas sila ng Ehipto. So, itinatayo, yung ipinangako ng Lord na promised land ay unti-unti nilang kinukuha at unti-unti napaparami yung kanilang grupo. Kaya ang utos na una, palawakin. Kasi sa tolda sila na naninirahan. Ngayon, kukunti na ang tumitira sa tolda. Tayo ngayon ay tumitira sa mga bahay na kahoy, bahay na bato. Pero, pwede rin i-enlarge. Diba? Kaya nga nauuso yung extension ng bahay. Yun nga sa likod, dati first floor lang yun. Nagkaroon ng second floor, tapos ngayon may third floor na. Wala si Sister Beauty. Bahay nila, hanggang third floor na. Ibig sabihin, pinapalaki niya yung kanyang tahanan. Bawat isa sa atin, meron tayong tolda, meron tayong tent. At inuutos ng Lord na palakihin yung ating tolda o tent. Amen? Kasi ang bawat lugar na pinananahanan ng Diyos ay kanyang tent o templo. Amen? Amen. Bakit may mapa? Nakita nyo ba yung picture ng ating church? Dati vacant lot lang ito. Ngayon, nasa mapa na. Ayan, may contact number dyan. Si CJ ang sasagot. Mula sa Church of the Living God, ayan ang lugar natin. Sabi nga, ito yung kaingin na lugar. Ito yung Maunlad Homes, Maunlad Avenue. Noong kami nag-outreach, inikot namin itong Maunlad Homes. Hindi ko alam kung sino nagsabi, kung si Sister Lisa o si Sister May, na yung CLGM, ito yung pang-anim na church dito. Sabi ko, Lord, hindi ko alam na pang-anim na pala. Alam ko lang, pangatlo kami. Yung pala, pang-anim na. Tapos pinag-iisip-isipan ko yun. Sabi ko, Lord, bakit dito kami? Dahil may plano ang Lord para sa atin. Maaring yung 5 naunang church, iba yun ang plano ng Diyos para sa kanila. Maaring ang pagkakapare-pareho lang, magkakaiba man tayo ng pangalan, pero may pagkakapare-pareho tayo, at iyon, yung ipahayag, yung mabuting balita ng Panginoon.
Kailangan nating ipahayag yung mabuti. Yun ang kaisahan natin. Kaya hindi tayo nakikipagpagalingan, hindi tayo nakikipagparamihan, kundi pare-pareho lamang tayong naglilingkod sa iisang Diyos. Amen? Iba ang programa nila, maaring iba rin yung programa na ibinibigay sa leaders dito sa CLGN. Amen. Muli, nasa mapa na tayo. Ano ang utos ng Lord? Ang sabi? Palakihin. Palakihin. Meron na tayong member sa Tabang, si Sister Jenaline, Tabang Giginto. Meron tayo sa Kalumpit na bukod sa pamilya nila Pastora Rosie, pero akala ko atin ngayon eh. Wala. At meron tayo sa Hagunoy. Ayan pa lang ang makakalata natin. Meron sa Mercado at San Sebastian. Bakit ko sinasabi? Kung saan lugar kayo nakatolda, responsibilidad ninyo na ikalat yung salita ng Diyos. Amen? Responsibilidad ng bawat isa. Kung liliitan natin, sa bawat tahanan, may unang nagiging mananampalataya. Amen? Sino dito yung siya pa lang ang mananampalataya sa kanilang pamilya? Nahiyak. Bawat naunang mananampalataya sa pamilya may responsibilidad na mailapit sila sa Panginoong Jesus. Amen? Hindi man ninyo sabihin ng nasyaran nyo pero ayaw pa rin tumanggap, hindi dapat binibitawan sa pananalangin. Amen. Maaring hindi kayo mismo, iba ang gamitin, pero hanggang hindi nila kinikilala ang Panginoong Jesus, dapat hindi tayo tumitigil ng pananalangin para sa kanila. Amen? At yun ang trabaho ng naunang malungkot lang ako kasi meron pang isang pamilya sa pamilya namin na lumayo sa Lord. Pero hindi namin binibitawan sa pananalangin. Amen. Bakit pagka-reunion ng Domingo, kahit maiksi, nagsishare? Dahil iyon ay pag-abot sa kanila. Maaring hindi man nakikinig, pero kami ay naniniwala na bubuksan sila ng Panginoon sa tunay na pananampalataya. Amen? Nalaman ko nga, yung palang pamilya, meron na rin mga ilang pamilya na meron na rin kanya-kanyang iglesia na inaatenan. So muli tandaan ninyo, nasan kayo sa mapa na yan? Nasan ang bahay niyo dyan? Inaatasan ng Panginoon ng bawat isa, lawakan ninyo yung inyong tolda. Hindi ito pisikal na bahay. Ang sinasabi dito ay yung masakupan natin na maipakilala ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa 2025, ito ang ating theme. Enlarge our territory. Palakihin ang ating teritoryo. Tahanan mo yan, lugar ng trabaho mo yan, lugar ng business mo yan, lugar ng wala mang specific na lugar, pero kung inatasan ka ng Lord na maging ebanghelista, gagalugarin mo yung lugar na inuutos ng Lord na puntahan mo. Amen? Sabi nga, nung nag-outreach tayo sa Mercado at saka dito sa lugar na to, kahit mahirap, mainit,
gagawin mo dahil utos ng Lord. Amen? Ah, hindi man natin sila nakasama o wala man sa kanila na tumanggap ng paanyaya, pero alam natin na nagtanim ka na ng buto ng salita ng Diyos. Ang Diyos na ang bahala na magpatubo at magpalago noon. Pero bilang tinatanggap natin na yan ay teritoryo na ng CLGM, nandito yung mga anak nila, nakakalungkot lang yung mga magulang. Patuloy natin silang aabutin. Amen? So, ang ating tema, enlarge our territory. O, Gandhi, yung trabaho mo, teritoryo mo yun. Naatasan ka ng Lord na ipahayag ang mabuting balita ni Hesukristo. Bigyan lang natin ng maikling definition kung ano yung territory. Sa Biblia, pag sinabing territory, or kahit sa secular dictionary, territory refers to the land or region that is under the control or influence of a particular group, tribe, or nation, and can also mean the territories God has set aside for people to possess. Ang teritoryo ay tumutukoy sa lupain o rehiyon na nasa ilalim ng kontrol o impluensya ng isang partikular na grupo, tribo o bansa, at maaari ding nangangahulugan ng mga teritoryong inilaan ng Diyos para ariin ng mga tao. Bawat iglesia na itinatayo ng Diyos, siniset ng Lord. Lahat ng pumapasok at lahat ng nakakakilala sa Panginoon na pumasok sa isang iglesia, ibig sabihin, sila ay nasa pamamahala ng teritoryo na inilatag ng Diyos para sa isang iglesia. Hindi man tayo katulad ng mga mega church, pero may teritoryo pa rin na ibibigay ang Diyos para sa atin. Pang-ani man tayo sa lugar na to, pero kung sino ang ibibigay ng Diyos na dadalhin dito at dito aalagaan, dito palalaguin, iyon ay mapapabilang para sa teritoryo ng CLGM. Amen? Amen. Ang title natin para sa unang pag-aaral sa enlarging our territory, taking new territories, pagkuha ng mga bagong teritoryo. Gaya ng, di ba, nung unang panahon, yung mga nananakop, sinasakop nila yung lupain para maging teritoryo nila. At isa sa sabihin ng successful pagdating sa pagpapalawak ng kanilang teritoryo ay yung England. Yung England at saka syempre yung France. At saka medyo marami din yung Spain kasi tayo naging teritoryo ng Espanya. Amen? Sinasakop nila. At iyon, pagdating sa spiritual, may sasakupin na din tayong mga pamilya, mga lugar, mga tahanan para mapabilang sa teritoryo na paaalagaan sa atin ng Panginoon. Kaya hihingi natin sa Diyos, Lord, yung tahanan ko po, hindi mo pa teritoryo, ako pa lang po ang nakakakilala. Hihingin ko po sa taong ito na yung buong pamilya ko, yung buong tahanan ko ay magpasakop sa Panginoong Jesus. Amen? Yan ang maaari natin gawin. Hindi natin titigilan yung buong taong ito na madala natin sila sa Panginoon. Paano natin gagawin yung pagbuo ng mga bagong teritoryo? Sabi kanina, a piece of land. Kung yung square na yan ang lote mo, ilan ang kayang tumayo dyan?
Ilan ang kaya mong ipasok dyan? Nung pinapatayo yung church na to, ang tinatanong, ilan po ba ang ina-expect ninyo na sa second floor, ilan ang ina-expect nyo na tao na tatayo dito? Dahil kailangan, depende sa dami ng taong tatayo, kailangan nilang malaman para sa paglalagay ng pundasyon. Amen? Sabi ko, 1,000. Natawa sa akin yung engineer. Si ma'am naman, masyadong palabiro. 1,000 po ba yung patong-patong? Sabi ko, mga 100 to 150. Nung sinabi ko 100 to 150, tumango na. Ayaw niyang pumayag sa 1,000. Amen? Sabi ko, hindi mo alam. Pag sumasamba kami, hindi lang kami 50, hindi lang kami 60. Nagpapababa ang Diyos mula sa langit ng mga anghel na kasama naming sumasamba. Naramdaman niyo ba kanina? Kaya ako'y napapaiyak pag nararanasan mo yung presensyang bumababa. Bumababa ang Diyos. Hindi mo mapipigilan yung bugso ng damdamin kasi ino-honor niya tuwing linggo kung paano tayo sumasamba sa kanyang harapan. Amen? Magtatrabaho lang po ako sa GMA pero hindi ako artista. Pero medyo mababa ang luha ko pagdating sa Lord. Amen? So kung yan a piece of land, ibig sabihin, meron ka nang ipinapanalangin ng mga tao na ilalagay mo dyan. At ang gagawin mo para madala yung mga tao na yan, enlarging our influence. Palakihin ang ating influensya. Ilan ba ang nai-influensyahan mo sa buhay na ito? Ang mga sikat lang, yung mga influencer sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, dapat pasikatin natin, influensyahan natin sila na lumapit sa Panginoon. Napakaraming paraan para influensyahan ng tao. Ano yung pinakamadali? Ngitian mo lang. Alam nyo, pag nginitian ka ng isang tao, ang isasagot, na, kung normal yung tao na yun, ngingiti rin. Hindi ko pa yan na, sabi nga hindi pa nangyari na nginitian ko ay sinimangutan ako. Amen? Dapat, isang ngiti lang, kaya mo nang impluwensyahan ang isang tao. Diba? Walang bayad yung ngiti. Oh, ganda ng ngiti ni Sister Marina, nahawa na rin ako. Walang bayad. Umpisahan mo sa lagi mo lang ngingitian. Minsan kasi, pag alam na nagsishare ka ng Word of God, ilag na ilag. Ilag na ilag. Kung pwede lang na wag kang makasalubong o wag kayong magkasalubong, kung pwede lang lumubog siya sa kanyang kinakatayuan para hindi mo makausap. Nangyari na ba yun sa inyo? Ako nakaka-experience na ng ganun. Makakasalubong mo ay kung pwede lang bumalik para iwasan ka. Salubong na salubong kayo, basang-basa mo na sa itsura niya na kung pwede siyang umiwas. Amen? Ibig sabihin, mai-influensyahan ko siya. Kahit pa paano, meron akong naipararating sa kanya. Pero hindi pa lang siya handang tumanggap sa Panginoong Jesus. Amen? Palakin ang ating influensya. Ay kung maging influencer kayo sa TikTok, sa Facebook, pwede nyo pang pagkakitaan yan. Ilan ba ang followers nyo?
Meron ba dito? Si Hazel yata maraming followers. O si Misha. Si Maxine kaya ilan ang followers? 10? 100? Pero impluwensyahan natin sila sa Panginoon. Amen. Yung ibang impluwensya na dumadating sa akin, may mga pangmailangan. Pwede naman, bakit hindi? Pero ibabalik ko rin sila sa Panginoon. Amen. Maisip nila, yung pangmailangan nila, hindi nila sa akin matatagpuan. Sa Lord nila matatagpuan. Amen? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? 2 Corinthians 5:11, New Living Translation, because we understand our fearful responsibility to the Lord, we work hard to persuade others. God knows we are sincere, and I hope you know this too. Ito yung kasunod niyan, we are Christ ambassadors. At tayo, ang panawagan natin, we work hard to persuade. Alam naman natin ang Diyos ang magbibigay ng katagumpayan. Pero hindi ibig sabihin na papetik-petik tayo. Alam niyo ba yung papetik-petik? Sabi ni ate, madalas sa mga lolo-lola ko lang din naririnig yun, huwag papetik-petik. Kasi madalas sasabihin, huwag patetik-tetik, pag ganyan ka, wala kang mararating sa buhay. Amen? Ibig sabihin, magmasipag, hindi yung pa-relax-relax lang, na para bang wala kang pangarap sa buhay. May trabaho tayo sa Lord. At inuutusan niya ang iglesia na to na magtrabaho para sa Kanya. Sa Tagalog, kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap namin hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang kilala rin ninyo ako. Amen? Ang nagsasalita dito ay si Pablo. Dahil siya yung unang nagtatag ng iglesia sa Corinto. At yung inaaral natin sa series ng devotion, yung iglesia na to ay medyo napapalayo. Nagkakaroon ng mga kontrobersiya dahil may mga dumating na bagong mga leaders na kinakalaban si Pablo. Pero ang trabaho ng lahat ng mananampalataya at hindi lamang ni Pablo na hikayatin yung mga taong malayo sa Diyos, yung mga taong walang Diyos, yung mga taong hindi kilala yung tunay na Diyos. Amen? So, ayan yung una, enlarge our influence. Kaya mong mag-impluwensya. Yung mga maliliit na anak, umpisahan nyo sa mga anak nyo. Umpisahan nyo sa mga anak nyo. Kaya ako'y natutuwa dahil si Sister May, yung buong pamilya na ay nagpapailalim na at nakakilala na sa Panginoong Jesus. Amen? Hindi man sabi nga hindi pa masyadong makita yung resulta sa iba, pero nandoon na, tatrabahuhin na lang yung pagpapalalim sa relasyon sa Panginoon. Pangalawa, ano yan? Hindi nyo alam? Ang hilig nyo sa cellphone, hindi nyo alam? Satellite.
Yan ang nagbibigay ng signal. Di ba pagka walang signal ang puno, walang signal, maiinis ka na. Yung maraming subscriber na telco, yun yung malakas ang signal. Kaya nga sa commercial ng Globe, ng Smart, ng PLDT, sinasabi global na sila. Mahaba na yung reach nila nationwide. Amen? Kung ang signal mo dapat pataas ng pataas ng pataas. Kasi wala kang magiging subscriber kung ikaw ay provider ng communication, ng mobile lines. Amen? At hindi ka makaka-internet, hindi ka makaka-wifi kung wala yan. Sino nasisira ang araw pag wala ng internet? Sisimplihan lang, huwag masyadong oris. Pero honest siya, di ba? Para sa pangalawa, lengthen our reach. Palawakin ang ating naaabot. Kung ikaw ay may cellphone, meron kang wifi, pwede mong abutin yung nasa malayo. Amen? Pwede mong i-video call, pwede mong i-text, i-chat. Sabi nga wala na yatang lugar dito na hindi kayang abutin ng signal ng telepono. Pero yung signal na provider, mahina. Ganun ang panawagan natin. Habaan natin, palawakin yung ating naaabot. Kung dito ka lang nagpapalakad-lakad sa main road, minsan pumunta ka naman sa gawing dulo. Yung mga kamag-anak mo na matagal mo nang hindi nabibisita, pwede mong bisitahin. Amen? Yung mga mare-pare mo, nakukumusta mo ba? Amen? Dapat gawin natin na parang bawat araw merong kang nakukumusta. Amen? Pwede ba yun? Isama natin sa plano natin. Bawat araw, gumawa tayo ng listahan. Bawat araw, isa sa mga nakalista doon, kukumustahin mo lang. Paano kung ang balik eto nga, naghihirap ako pwede mo ba akong pautangin? Minsan, ang takot nating mag-reach out, pagka lumapit, pag kinonekta ko na naman dinugtungan ko na naman yung aming relasyon, wala namang gagawin niya, kundi paglapit, paghingi ng tulong. Tanggapin mo yun. Kung panalangin lang ang maibibigay mong tulong, gawin mo. Sabihin mo lang, pasensya ka na kapatid Sa ngayon, panalangin muna ang maibibigay kong tulong. O kung meron ka kahit kunti, ano ba naman bigyan mo 100, 2 kilong bigas na rin yun. Di ba? Or 1 kilong bigas. Sa 100, 1 kilong bigas, makakabili na ng ulam. Pwede na ba yung 50 pesos na pambili ng ulam? O, pwede na. O, sa extra mo lang yun. Pero alam nyo, pag gagawin ninyo yan, si Lord naman. Sabi nga pag nagpautang ka, para kang nagpautang sa Lord. Kung tumulong ka, parang si Lord ang tinulungan mo. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? May paraan lang kung paano mo sila kakausapin. 'Di ba? Yung hindi mo tinanggihan na outright. Hindi wala tapos kinat mo na ulit yung communication. Sabihin mo, alam mo kapatid, medyo gipit din ako ngayon pero alam ko ang Lord
sapat lang sa pangailangan namin, pero alam ko ang Lord nagpapala. Ang Lord nagpapagaling. Pero ito muna ang mabibigay ko sa iyo, prayer. Tutulungan kitang manalangin sa Panginoon. At napakahalaga na magkaroon ka muna ng relasyon sa Panginoon. Kasi hindi nakikinig ang Lord sa panalangin nang wala namang kayong relasyon. Amen? Amen? Kailangan, para pakinggan ng Lord ang mga panalangin mo, kailangan dikit ka muna kay Lord. Lapit ka muna kay Lord. So alam niya na, iyan ay satellite na nagbibigay ng signal at tayo, kailangan din nating lawakan yung signal na pinaparating ni Lord na tinatawag na sila para sa isang relasyon sa Panginoong Jesus. Ang sabi ng salita ng Diyos sa 2 Timothy 2:2, "You have heard me teach these things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others." Bakit tinuturuan tayo ng mensahe ng Lord tuwing linggo? Para maipasa. Hindi lang para sa iyo yan, kapatid. Para din yan sa ilalapit sa iyo ni Lord na dapat makarinig ng kanyang mensahe. Amen? Halimbawa, kung ikaw ay pinagaling ng Lord sa isang sakit, matinding sakit, o sabihin na natin cancer, pinagaling ka ng Lord, dapat ipasa mo yun sa iba na ang Lord ay nagpapagaling. Ang Lord ay may mercy o naaawa siya sa mga taong talagang nagdadakot, matinding pinagdadaanan. Hindi mangyayari yun habang hindi ka lumalapit sa nagbibigay ng pagpapagaling, nagbibigay ng pagpapala. Kaya tayo tumatanggap linggo-linggo ng pagpapala ng mensahe ng Panginoon para maipasa sa iba. Hindi lang ako ang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Ang bawat buhay natin ay isang bukas na kapahayagan ng ginagawa ng Lord. Amen? Ang buhay natin, sabi nga, para tayong libro na binabasa ng tao sa labas. Kung kilala kang mananampalataya, pero ang buhay mo'y hindi nakikitaan ng pagiging mananampalataya, matatakutin ka pa rin, madali kang mataranta pag wala ka ng pera, nagagalit ka, konting mali lang. Dapat makita yun sa buhay natin para makapagpasa tayo ng tamang mensahe galing sa Panginoon. Sa Tagalog, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayanang magturo naman sa iba. Hindi naman lahat tinawag magturo. Pero bawat isa sa inyo may maipapasa. Kaya mo bang ipasa yung pag-ibig ng Diyos? Kaya mo bang sabihin, mahal ka ni Kristo, kaya siya namatay sa krus para tubusin ang iyong kasalanan? Yung simple mensahe na yun, kayang-kayang ipasa sa lahat. Amen? Amen. Para sa pangatlo, sabi nga, ipalawakin ang tolda. Driving our stakes deeper. Ibaon ng malalim ang mga pantulos. Pag magtatayo ng tent, meron niyang, sabi nga, may pantulos. Pwede yung bakal, pwedeng kahoy. Dapat malalim ang baon niyan. Kasi pag malakas ang hangin sa desyerto, may tinatawag din silang sandstorm. Pag sobrang lakas ng hangin, tatangayin yung buong tent. Bakit yung bahay natin ginagawang bato? Pinapalalim ang pundasyon
para anumang bagyo, anumang sakuna, baha, hindi gigiba. Amen. Ngayon, kung nagtatanim tayo ng salita ng Diyos sa iba, pinapalalim natin yung relasyon natin sa kanila at sila rin naman lumalalim ng relasyon sa Diyos. Amen. Hindi isang share lang, iiwanan mo na. Dapat makita mo muna sa kanya yung pagiging mananampalataya na. Pag mga bago pa lang, aalalayan natin. Kasi wala pa silang masyadong karanasan sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya tutulungan natin sila na lumalim. Kasi pag naging malalim sila sa relasyon sa Diyos, maaasahan natin na yung kasama na sila sa pundasyon ng iglesia. Amen? Sa pagbuo kasi ng iglesia, ito ay inihalin tulad sa isang katawan na bawat isa may parte. At kung malalim na ang relasyon sa Diyos, hindi na yan aalis ng church. Aasahan mo na lagi mo yang makakasama at makakatuwang sa pagtupad ng mga gawain patungkol sa Diyos. Amen? Bakit naging successful o matagumpay yung ating pamaskong handog? May kinulang ba? Kinulang? Sakto lang, di ba? Nung nakaraan, 80 lang. Di ba? In-increase natin, ginawa na nating 100. Amen? Dahil may sumusuporta na mas malalim na sa Diyos. Amen? May sumusuporta na nauna sa atin na mas malalim na at alam na niya yung dapat nang gawin sa mga ipinamahala sa Kanya ng Diyos. Yung ibang suporta galing sa labas, hindi taga-loob. Amen? Pero, sabi nga nung pinadala ko yung ibang pictures, sabi niya, friend, oo nga, ting pamaskong handog nga, basta lalapitan mo ako para hindi ko makalimutan. Amen? Kasi meron akong 2 kaibigan sa GMA na sumuporta para sa ating gawain. Yung isa, mananampalataya na, yung isa, ang tagal ko ang tagal ko nang pinag-pray at sinesharan. Amen? So, lalaliman natin yung baon at ipapanalangin natin yung salita ng Diyos ay bumaon din sa kanilang puso at sa kanilang isip. Anong sabi ng Lord? Romans 1:11-12, For I long to visit you so I can bring you some spiritual gift that will help you grow strong in the Lord. When we get together, I want to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours. Tayo nagpapalakasan sa isa't isa. So yung mababaw pa yung baon, tutulungan natin na lumalim. At yung nanghihina, sa panahon din naman ng panghihina ng bawat isa, nagtutulungan tayo. Amen? Kasi yun yung magpapatibay ng relasyon natin sa isa't isa bilang iglesia. Sa Tagalog, nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Natural naman, pag bago kang mananampalataya, mahina ka pa. Kasi hindi mo pa lubusang nararanasan yung kilos ng Diyos. Ang Diyos naghihimala. Ang Diyos gumagawa ng mga tingin mo imposible pero nagiging posible sa Kanya. Amen? Kung hindi ko pinanghawakan yung salita ng Diyos, baka hindi na itayo itong ating bahay panambahan.
Amen? Baka binuuri natin ng church, pero umuupa tayo. Or baka nandun pa rin tayo sa main house. Pero dahil alam kong kumilos ang Diyos, alam ko na tapat ang Diyos, at alam ko may katagumpayan lahat ng kalooban ng Diyos. At ito ang naging resulta at nakasama namin kayo lahat. Amen? Amen. Anong ginagawa nila? Nakatayo lang? Ha? Nakatayo lang? O kumakaway-kaway lang? Pero ang unang utos, tandaan natin, enlarging our territory. Nag-umpisa lang doon sa kakaunti, pero parami ng parami. Kumakalat. Di ba kumalat? Number 4, spread out to the right and left. Kumalat sa kanan at kaliwa. Amen. Sino nasa kaliwa mo? Sino nasa kanan mo? Huwag mong baliwalain. Kung natapos ka na sa kaliwat kanan mo, move forward. Pag nag-move forward ka, meron ka pa ring kanan at kaliwa na aabutin. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, sa Acts 2:47, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Yung lahat ng ilalapit ng Diyos, kaya ka inilalapit ng Diyos dito kasi kasama ka sa ililigtas niya. Maaring sa una, napilitan, pero kasama ka. Pinili ka at isinama ka ng Lord sa ililigtas niya. Nung una ako nakakilala sa Lord, napipilitan lang ako. Nakikipag-Bible study ako. Kasi ayoko lang magalit sa akin si Pastora Maura. Kasi yung puso ko wala doon. At ano ang dulo? Isipin ko bang magpapastor ako? Wala sa plano ko yun. Amen. Dahil pag kumilos ang Diyos, yung puso mo, hindi yan mananatiling matigas para sa Lord. Papalambutin niya ng Lord. At ipararanas niya sa iyo yung tunay na presensya at relasyon sa Kanya. Sa Tagalog, at lagi sila magpupuri sa Diyos, nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga tao Kanyang inililigtas. Lalapit at lalapit ang tao. Kaya nga sabi ko dapat yung pagsamba natin maka-impluwensya ng mga nakakarinig sa labas. Yung mararamdaman nila yung kakaibang nangyayari dito sa loob. Kasi kung nawi-witness nila yon, isang araw lalapit yan, papasok dito sa loob. Amen? Amen. Kaya gawin natin. Ilan tayo ngayon? Pag kumala tayo, ilan ang nasa kaliwat, nasa kanan na mapupuntahan natin. Siguro maiikutan natin yung buong lugar na to o maiikutan nyo kung saan kayo naninirahan. Amen? Sabi ko, mag-target lang kayo ng isang tao sa isang araw. Sa isang taon, meron kang 365 na nakausap. Amen? At yung panghuli, katulad niyan, pilit siyang hinahadlangan. Pero gumagawa siya ng daan. At yung panglima, do not hold back. Walang urungan, walang atrasan. Sabi nga, laban lang ng laban. Pag inutos ni Lord,
Walang atrasan, rain or shine. Pag may pinapagawa ang Lord, gawin lang. Huwag magbingi-bingihan. Na bigla Lord, masama po yung panahon eh. Parang malakas po ang ulan, madali po ako masipon. Ako sinisipon natin uubo. Huwag tayong humanap ng dahilan. Humanap tayo ng paraan. Amen. Napakahalaga, lalo na yung mga mahal natin sa buhay, na madala natin sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang sabi sa Proverbs 4:12-13, when you walk, your steps will not be hampered. When you run, you will not stumble. Hold on to instruction, do not let it go. Guard it well, for it is your life. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos para sa Kanya. At isang araw, babalik yung buhay na yan sa Panginoon. Pero habang nabubuhay tayo sa lupa, meron tayong misyon para sa Diyos. Sa Tagalog, kapag ikaw ay lumakad, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumakbo, hindi ka mabubuhay. Bakit? Kasama natin si Lord. Sa 13, hawakan mong mabuti ang turo, huwag mong bitawan, sila ay iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Salita ng Diyos, yung salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay dahil yung Diyos mismo ay ang salita. Sabi ng salita ng Diyos, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word became flesh, nagkatawang tao. Ang salita ay pinangako, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At ang salitang yon ay nabuhay, pumunta dito sa lupa para tayo'y bigyan ng buhay. Hindi lang buhay, buhay na ganap at kasiyasiya at yung walang hanggang buhay na mararanasan natin sa langit. Amen? Sino ba naman ang hindi gusto sa buhay na yun? Amen? Tatanggi ka ba sa buhay na yun? Uunahin mo ba yung hindi nagbibigay ng totoong buhay? Siyempre, doon ka na sa buhay na ganap at kasiyasiya. Minsan, ang hirap lang tanggapin ang isip eh. Hirap gagapin. Hirap na nga po ako sa buhay eh. Uunahin ko pa bang sumamba kaysa maghanap buhay? Subukan ninyo si Lord. Amen? Kung hindi buksan niya yung ang kalangitan para sa kanyang pagpapala. So, balikan lang natin, recap, taking new territories. At ang teksto ng ating tema ay nasa Isaiah 54 verses 2-3, pagkuha ng mga bagong teritoryo. At ito yung nilatag ni Lord kung paano natin gagawin. At ito yung pag-aaralan natin, hihimay-himayin natin sa mga susunod na linggo. Una, mag-impluwensya ka. Lakihan mo pa yung nai-impluwensyahan mo. Kung ikaw sa araw-araw marami kang nakakaharap, marami kang nakakausap na iba-ibang tao, bawat araw sumubo ka ng isa. Gumawa ka, kumausap ka ng isa. Pangalawa, lengthening our reach. Palawakin ang naaabot. Kahit maigsi yung braso ko, pwede naman ako maglakad. Amen? Sabi nga kung ano yung abot mo. Ibig sabihin, hindi naman braso lang ang umaabot. Amen? Yung napuntahan mo na, wag ka na, follow up na lang paminsan-minsan. Yung mga pwede mo nang bitawan mo na, magsimula ka ulit ng bagong dadalhin sa Panginoon. Pangatlo,
Ibaon ng malalim ang mga pantulos. Tulungan silang lumalim sa Diyos. Tulungan silang lumalim sa salita ng Diyos. Tulungan silang lumalim sa mga espiritual na bagay. Pang-apat, kumalat sa kanan at kaliwa. Hindi yan parang gremlins na dumadami pag nabasa. Sana nga, gano'n na lang ang Kristiyano. Pag nabasa, dumadami, tapos kakalat. Pero hindi. Pag pinaparami, ay para yung networking. Alam niyo ba yung networking? Dumadami yung downline mo. At lahat na yun kasama doon sa isang kabuuan na isang grupo. At yung panghuli, at dapat hindi natin binibitawan yung ating misyon. Huwag tayong umurong. Lagi nating isulong yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? At dito na ako magtatapos. Ito ay isang panalangin. Sikat yung panalangin, the prayer of Jabez. O sa Tagalog, si Jabez. Si Jabez ay isa sa mahirap. Sa kanyang lipi, isa siya sa mahirap. Pero alam niya kung kanino siya lalapit. Ang basahin ko muna sa English. Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory." Mahirap na siya, kukunti pa yung kanyang nasasakupan, kukunti yung kanyang lupain. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. So, posible. Kung ginawa ng Lord kay Jabez, kaya rin gawin ni Lord sa bawat isa sa inyo. Amen? Amen? Sa Tagalog? At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel at nagsabi, "O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan, na ang iyong mga kamay ay sumaakin, at ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap." Alam niya na pag gumagawa ng kasamaan ay nagiging dahilan para i-withhold ng Panginoon ang pagpapala. At pinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hinihiling. Bakit? Tama yung panalangin niya. Ayon sa plano ng Diyos yung panalangin niya. Tama ang motibo ng puso niya. Kaya in-honor ng Lord ang kanyang panalangin. At nawa, maging panalangin din ito ng bawat isa. Katulad ng gawin nating misyon na buong sambahayan natin ay mailapit natin sa Panginoong Hesus. At habang ginagawa natin yung ating buong sambahayan ay maipakilala si Hesus, humahayo rin tayo kung sino ang makaharap natin na pwede at willing makinig. Huwag tayong umurong, huwag maging urong ang dila natin na ipahayag ang salita ng Diyos. Amen? Palakpakan niya natin ang Lord. Hallelujah. Salamat po tayo. Sige po, tinatawagan ko yung praise team. Habang ngayon po ay Communion Sunday, habang ipinamamahagi yung elemento ng communion, ay aawitan natin ng Lord, aalalahanin natin yung ginawa ng Lord para sa atin. Sige po, tinatawagan ko si Pastor Aris.
Sister Lisa, pahingi pa isa.